So good day to everyone. For today's video po is magkakaroon po ulit tayo ng bagong presentation about renewable energy sources. So especially po ito po yung geothermal energy. So natakal na din po natin sa mga previous video presentation yung iba't iba pong halimbawa po ng renewable sources. So ang main focus naman po natin ngayon ay ang geothermal energy. So ako po si Giro Belardo. So sa panahon po ngayon, kung saan po patuloy po ang demand po sa kuryente at lumalala din po yung epekto po ng polusyon. So mahalaga po nating pagtuunan na ng pansin ang mga bago pong alternatibong pagkukuhanan po ng enerhiya na mas ligtas po at mas makakabuti po sa ating kapaligiran. So, isa po sa mga pinaka-interesanting klase po ng renewable energy ay ang geothermal energy. So, ang salitang geothermal ay nagmula po sa salitang Griego na geo na nangangahulugan pong lupa at therme na nangangahulugan naman pong init. So, ibig sabihin, ito po ang init na nagmumula sa ilalim ng ating mundo. So, sa pamamagitan po ng bagong teknolohiya is nagagamit natin ang init na ito upang makalikha ng kuryente at magbigay ng enerhiya sa mga tahanan, negosyo at sa industriya. So, in this slide po is ipapaliwanag po kung ano po ba ang isang geothermal power plant. So, ang geothermal power plant po ay isang uri po ng planta na ginagamit upang makalikha po ng kuryente mula sa geothermal energy or ang init na nagmumula sa loob po ng ating mundo. Sa madaling salita po, ginagamit nito ang natural na init mula sa init mula sa lupa upang paandarin po yung mga turbines na nakakonect po sa generator para makagawa po ng electricity. So kung ikukumpara po natin sa planta gaya po ng coal-fired power plant, solar thermal power plant, at nuclear power plant, is pare-parehas lang po ang principle nito. Meron po silang heat source, ginagamit ng init upang pakuluan po yung mga tubig. Ang singaw po is ginagamit po upang paikutin po yung mga turbine. Ang mga turbine po is konektado po sa generator para po makagawa po ng electricity. So, ang pinagkaiba po is kung ano po yung init or yung sources po nila. So, sa coal plant po is nagmumula po sa pagsusunog po ng carbon. Sa solar thermal power plant naman po is nagmumula naman po sa init ng araw. Sa nuclear power plant naman po is yung mula po sa reaction po sa mga nuclear. Sa geothermal naman po is ang source naman po dito is yung init po na nanggagaling po sa ilalim po ng lupa. So in this slide po, isipapaliwanag naman po natin kung paano po ba ang working principle ng mga geothermal power plant or ang geothermal energy. So meron pong isang likas na pinagkukunan ng enerhiya na matatagpuan po sa ilalim ng lupa. At ito po ay naroon na po sa loob ng maraming siglo. Sa malalim na bahagi ng mundo ay may mga pool ng tubig na pinapainit po ng magma or molten rocks. Ang mga pool na ito po ay tinatawag natin na geothermal reservoirs. Kapag ginamit natin ang init mula sa mga reservoir at gamitin ang init o mga steam na dadaan sa mga steam turbine at nakakabit sa mga generator, is nagkakaroon tayo ng kakayahang gumawa ng kuryente na kayang magpainit o magpalamig ng ating mga tahanan o mga negosyo. Ito po yung tinatawag natin na geothermal power. Ang paggamit ng natural na init ng mundo bilang pagkukunan po ng enerhiya. So may iba't iba po tayong types ng geothermal power plant at kung paano po yung klase po ng working principle po nila na ipapaliwanag naman po ng aking mga kagrupo. So in this slide po, isipapakita po natin yung top 10 largest geothermal power plant po sa buong mundo. So nangunguna po dyan yung the geysers po ng United States na meron pong 1,205 megawatts po ng kuryente. Ito po yung pinakamalaki sa buong mundo na malaki po ang contribution ng supply ng kuryente sa California. Next naman po is yung Larderello sa Italy na meron na pong 769 megawatts ng kuryente. Isa po sa mga pinakaunang lugar na gumamit ng geothermal energy sa kasaysayan. Next naman po is yung Cerro Prieto sa Mexico na meron pong 720 megawatts ng kuryente na malaki po ang planta sa Latin America na patunay po ang potential sa geothermal sa kanila pong rehiyon. So next naman po is yung Macban sa Pilipinas po ito na matatagpuan po sa Laguna.
Meron po itong 458 megawatts ng kuryente. Isa sa pinakamalaking geothermal plant sa Asia na nagpapakita ng yaman ng Pilipinas pagdating sa geothermal resources. Next naman po is yung Gunung Salak sa Indonesia. Meron po itong 377 megawatts po ng kuryente. Katulad po ng Pilipinas, ang Indonesia po ay nasa Pacific Ring of Fire po na mayaman din sa geothermal energy. Next naman po is yung Salton Sea sa United States na meron pong 340 megawatts po ng kuryente. Isa po pang plantang sa US na nakakatulong po sa kanilang renewable energy mix. Next naman po is yung Kizilder sa Turkey na meron pong 330 megawatts ng kuryente. Na patunay na kahit sa Europa po is lumalawak po ang paggamit ng geothermal energy. Next naman po is yung sa Saraula sa Indonesia na meron naman pong 330 megawatts ng kuryente. Isa po sa mga modernong proyekto ng Indonesia nagpapalakas po sa kanilang enerhiya. Next naman po is yung sa Helishady sa Iceland na meron po itong 330 megawatts ng kuryente. So kilala ang Iceland sa paggamit ng geothermal energy sa halos sa lahat po ng kanilang pangangailangan sa kuryente at pagpapainit. Next naman po is yung sa TV Philippines na matatagpuan naman po sa Albay na mayroon pong 289 megawatts ng kuryente. Isa po pong malaking planta sa Pilipinas na nagpapakita na ang Pilipinas po ay kabilang sa nangunguna po pagdating sa geothermal energy. Hello everyone, I am Mark Sindrel Pidiga from BSEA 3C, and for my part in this report, we will tackle about the top 10 geothermal countries. We will also discuss some examples of geothermal power plant and where is the ideal location to build a power plant in terms of the use of geothermal. And for this slide, as you can see, narito yung ating top 10 geothermal countries based on their installed capacity. So according sa Think Geoenergy Research, as of January 2026, yung top 1 out of doon sa top 10 countries ay ang United States na mayroong 3,953 megawatts. So it remains the global leader with significant capacity in California, Nevada, and the Utah. Ang kasunod ay ang Indonesia na may 2,742 megawatts installed capacity. And then the third one is the Philippines with 2,034 megawatts capacity. The Philippines is the key player in Southeast Asia with substantial capacity from the Tiwi and Leyte fields. Yung pang-apat, yung Turkey, mayroon itong 1,797 megawatts capacity, followed by New Zealand, 1,259 megawatts capacity, and then the Kenya, merong 980, and then Mexico, 976 megawatts, Italy with 916 megawatts, and then the Iceland, 808 megawatts, and then the Japan, 607 megawatts with a total of 17,173 megawatts installed capacity in the world. So, proceed tayo dito sa mga examples ng mga geothermal power plant. The first one is the Macban Geothermal Power Plant. So, according to this slide, the Makiling Banahaw Geothermal Power Plant is a 458 megawatts multi-unit facility located between Laguna and Batangas, Philippines, operated by AP Renewables Incorporated or the APRI, a subsidiary of Aboitiz Power. It has provided renewable energy to the Luzon grid for over 4 decades. So, ang meaning pala ng Macban ay Makiling Banahaw Geothermal Power Plant. Makikita natin sa right side ng ating slide yung mismong power plant o ito yung ating Macban Geothermal Power Plant na matatagpuan nga doon sa pagitan ng Laguna and Batangas. So, mayroon itong 458 megawatts capacity consisting of 5 power plants with multiple generating units. It is one of the longest running and most significant geothermal facilities here in our country, providing clean energy to the Luzon grid. Proceed tayo sa next example, yung the Geysers Geothermal Power Plant.
Again, nasa right side yung ating figure. Makikita natin dito yung itsura ng the Geysers Geothermal Power Plant. So, the Geysers is the world's largest developed geothermal field containing a complex of 18 geothermal power plants drawing steam from more than 350 wells located in the Mayacamas Mountains, approximately 72 miles or 116 kilometers north of San Francisco, California. So, geysers produced about 20% of California's renewable energy in 2019. Calpine, the largest generator of electricity from natural gas and geothermal resources in the US, generates power at the site. So, yung the geysers pala, ito yung pinakamalaking na-develop na geothermal field sa buong mundo. Located ito sa Mayacamas Mountains, 72 miles north of San Francisco, California. Na ipoproduce nito yung about 20% ng California's renewable energy na enough to supply or to power a city the size of San Francisco. Meron itong 18 na geothermal power plants according sa ating slide, producing 725 up to 835 megawatts of electricity. Katumbas nito na powering 725,000 of houses. Nagsimula yung operation nito noong 1960 and until today, the complex continues to produce clean, renewable energy for the California grid. The last one for my part is the ideal location to build a geothermal power plant. So the ideal location, the first one, the most active geothermal resources are usually found along major tectonic plate boundaries where most volcanoes are located. One of the most active geothermal areas in the world is called the Ring of Fire, which encircles the Pacific Ocean. The second one, the ideal location for geothermal power plants are regions with high temperature geothermal resources near the surface where volcanic activity is common. So, ang ideal location pala para magtayo ng geothermal power plant ay yung mga areas na malapit sa mga volcanoes because these areas provide easy access to high temperature heat from magma chambers located close to the Earth's surface because volcanoes that often found at tectonic plate boundaries supply the necessary heat to turn groundwater into steam, which is then used to drive turbines for electricity generation. Karamihan sa mga world's most productive geothermal sites are located along doon sa tinatawag na Ring of Fire where volcanic activity is very high. This map shows the ideal location where certain geological activities most commonly happen. Makikita natin yung mga red areas ay mostly located along the edges of continents and oceans. These places are usually where tectonic plates meet or interact with each other. Kapag nagkakaroon ng movement ang tectonic plates, doon nagkakaroon ng earthquakes, volcanic activity, and mountain formation. Kaya makikita natin na maraming red areas around the Pacific Ocean, especially along the western coast of North and South America, and across East Asia. This region is actually known as the Pacific Ring of Fire, which is the most active seismic zones in the world. Mapapansin din natin na may red area sa Mediterranean region, East Africa, and Southeast Asia. Ang mga lugar na ito ay may plate boundaries, kung saan either nagko-collide, nagsiseparate, or nagsaslide past each other ang tectonic plates. Sa madaling salita, ipinapakita ng map na ito kung saan most geological hazards and activities are likely to occur. Dahil dito, malaga na ang mga bansa na nasa red zones ay may preparedness plans, disaster management systems, and monitoring technologies to reduce risk and protect communities. These slides shows examples of ideal location where geothermal energy can be found. Makikita natin sa mga larawan yung steam or vapor na lumalabas mula sa lupa, which is a sign that there is heat coming from beneath the Earth's surface. Mga gantong lugar ay kadalasang matatagpuan sa geologically active areas, especially near volcanoes or tectonic plate boundaries. In these places, the heat from the magma underground warms up the groundwater, creating hot water and steam reservoirs. Kapag ang water na ito ay naging steam, it can naturally escape through cracks in the ground.
just like what we see in the picture. Ito ang tinatawag na geothermal features tulad ng steam vents at hot springs. These natural signs help scientists and engineers identify potential sites for geothermal power plants. Kapag may mga sapat na heat at underground water, pwedeng gamitin ang steam na ito to spin turbines and generate electricity. Sa madaling salita, the presence of steam vents and hot ground areas shows that the Earth's internal heat is close to the surface, making the location suitable for geothermal energy development. This slide explains the working principle of dry steam power plants, which is one of the most common types of geothermal power plants. In fact, they account for about half of the installed geothermal power plants worldwide. Ang dry steam power plant ay gumagamit ng natural steam na nanggagaling mismo sa underground geothermal reservoirs. Instead of heating water first, the steam that comes from the deep inside the earth is directly piped to the turbines. Kapag umabot na ang steam sa turbines, the pressure and heat of the steam cause the turbine blades to spin. Kapag umiikot ang turbine, it powers a generator, which converts the mechanical energy into electricity that can be used by homes and industries. Pagkatapos magamit ang steam para paikutin ang turbine, lumalamig ito at nagiging tubig ulit through a process called condensation. Instead of wasting it, the water is piped back underground through an injection well. Ang process na ito ay importante dahil nire-recycle nito ang tubig at tumutulong na mapadali ang geothermal reservoirs. This makes geothermal energy a suitable and renewable source of power. Now let's proceed to dry steam power plant. Works one of the oldest and simplest type of geothermal power plants used to generate electricity. Deep beneath the Earth's surface, there are natural reservoirs of very hot steam created by heat from the Earth's core. In a dry steam power plant, this natural steam is directly brought up from underground through pipes. Once the steam reaches the surface, it is sent straight to a turbine. The powerful steam pressure spin the turbine blades, similar to how wind spin a windmill. The turbine is connected to a generator. As the turbine rotates, the generator converts this mechanical energy into electrical energy. After electricity is produced, the power is transmitted through power lines to homes, schools, and businesses. In simple terms, the process is: first, hot steam comes from underground. Second, steam spins the turbine. Third, turbine drives the generator. The fourth, generator produces electricity. And fifth, electricity is sent to the power grid. This is the same as the first one, but different diagram. First, hot steam from deep underground rises through a production well. The Earth's natural heat creates this steam inside geothermal reservoir beneath the surface. Next, the steam flows through pipes and goes directly to the turbine. The strong pressure of the steam spins the turbine blades. The turbine blade is connected to a generator inside the generating facility. When the turbine rotates, the generator produces electricity, which is then sent through power lines to supply homes and industries. After the steam passes through a turbine, it goes to the condenser. In this part, the steam is cooled using cold water and turned back into liquid water. Finally, the cooled water is returned back underground through the injection well. This process helps maintain the geothermal reservoir and makes the system sustainable. In summary, steam rises from the production well. Steam spins the turbine. Turbine drives the generator to produce electricity. Steam is cooled in the condenser. Water is returned underground through the injection well. This is another sample of diagram for dry steam power plant. Let me explain again. Hot steam from deep underground rises through the production well. This steam comes from geothermal reservoir heated by the Earth's internal heat.
When the steam reaches the wellhead at the ground surface, it travels through pipes, enter the turbine. The strong pressure of the steam spins the turbine blade. The turbine is connected to a generator. As the turbine rotates, the generator converts the mechanical energy into electrical energy, which is then sent to the power lines for distribution. After passing through the turbine, the steam goes into the condenser, where it's cooled and turned back into liquid water. Finally, the cooled water is returned underground through the injection well. This process helps maintain the geothermal reservoir so the cycle can continue. In simple terms, steam rises from the production well. Steam spins the turbine. Turbine drives the generator to produce electricity. Steam is cooled in the condenser. Water is injected back underground through the injection well. This system uses the Earth's natural heat to produce renewable and sustainable energy. Flash steam power plant. The high pressure scoop. In a flash steam power plant, we are not just looking for steam. We're hunting for super hot water trapped under massive pressure deep underground. Meron tong mga 3-step cycle. First is the pump. High pressure hot water is pumped from the earth into a flash tank on the surface. The flash, because of the tank, has much lower pressure. The water instantly flashes into steam. This sudden burst of steam is what spins the turbine to generate electricity. The reset. Once the steam cools back into water, it's pumped back into the ground through an injection well to be reheated and used again. From the bottom line, it's all about using pressure drop to turn liquid water into a powerful blast of steam. Proceed naman tayo dito sa flash steam power plant. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang flash steam power plant. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang paraan ng pagkuha ng kuryente mula sa geothermal energy o init na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Para mas madaling maintindihan, susundan natin ang process based sa picture. Una, yung pagkuha ng mainit na tubig sa ilalim ng lupa or underground source. Ang proseso ay nagsisimula sa ilalim ng lupa kung saan mayroong geothermal reservoir na naglalaman ng mainit at high pressure na tubig. Dahil sa natural na init ng earth, umiinit ang tubig na ito sa pamamagitan ng production wells o pipes. Ang mainit na tubig ay dinadala pataas papunta sa geothermal power plant. Makikita din natin sa picture yung tank at ang tawag dito ay flash tank. Kapag ang mainit na tubig ay nakarating sa planta, ito ay pinapasok sa isang flash tank. Sa loob ng tank na ito, mas mababa ang pressure kumpara sa pressure sa ilalim ng lupa. Dahil sa biglaang pagbaba ng pressure, ang mainit na tubig ay mabilis na nagiging steam or singaw. Ang prosesong ito ang tinatawag na flash process, kung saan ang liquid water ay nagiging steam halos instantaneously. Next is dadaan ito sa turbine na nakakabit sa generator. Ang steam na nalikha mula sa flash tank ay may mataas na energy. Ito ay dinidirektang papunta sa turbine, kung saan itinutulak nito ang mga blades upang paikutin ang turbine. Ang turbine ay nakakabit sa generator, kaya habang umiikot ang turbine, umiikot din ang generator. Result nito is nakakapag-generate ng electricity. Sa prosesong ito, ang mechanical energy mula sa pag-ikot ay i-convert ng generator into electrical energy or kuryente. Next step naman ay kapag nakagawa na ng kuryente ang generator, ito ay dadaan muna sa transformers upang ma-adjust ang voltage. Ito ay tinatawag na step down. Pagkatapos nito, ang kuryente ay pinapadala sa transmission lines
o mga linya ng kuryente papunta sa mga lungsod, bahay at iba pang establishment kung saan ito gagamitin. Matapos gamitin ang steam, ito ay magko-condense at magiging tubig muli. Sa halip na itapon, ang natitirang tubig ay ibinabalik sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng reinjection wells. Ginagawa ito upang mapanatili ang supply ng tubig sa geothermal reservoir at masigurong sustainable at tuloy-tuloy ang operation ng power plant. Based naman dito sa picture, makikita natin ang mas detalyadong flow ng flash steam power plant. Kung kanina ay overview lang ng proseso, dito naman makikita kung paano naghihiwalay ang tubig at singaw habang dumadaan sa iba't ibang bahagi ng system. Isa-isay natin ipaliwanag ang bawat components nito. Una ay makikita natin yung production well at wellhead. Magsimula tayo sa kaliwang bahagi ng diagram. Ang mainit na brine o geothermal water mula sa ilalim ng lupa ay umaakyat sa pamamagitan ng production well. Pagdating sa ibabaw, dadaan muna ito sa wellhead na nagsisilbing control point ng pressure at daloy ng fluid bago ito pumasok sa mga kagamitan ng power plant. Dito rin kinokontrol kung gaano kalakas ang pressure ng fluid na papasok sa system. Makikita din natin sa picture yung separator. Dito nagaganap ang flash process na i-discuss ko kanina. Sabi ko kanina, pagkatapos ng wellhead, ang mainit na fluid ay papasok sa separator. Sa bahaging ito, nagaganap ang tinatawag na flash process kung saan naghihiwalay ang system, ang steam at liquid water dahil sa pagbabago ng pressure. Sa diagram, makikita natin na yung kulay pink na may dots ay kumakatawan sa steam o singaw. Dahil mas magaan ang steam, ito ay umakyat pataas at dumidiretso pamunta sa turbine. Samantala, yung solid red na flow naman ay ang liquid water o brine. Dahil mas mabigat ito, bumababa ito sa ilalim ng separator at diretso na itong ipinapadala sa surface injection para mabalik sa ilalim ng lupa. Next naman dito sa generator, ang steam na galing sa separator ang gagamitin para paikutin ang turbine. Kapag tumama ang high energy steam sa blades ng turbine, ito ay magpapaikot ng turbine shaft. Ang turbine ay nakakabit sa generator habang umiikot ang turbine, umiikot din ang generator. Result is generate ng electricity. Sa prosesong ito, sabi ko nga kanina, ang mechanical energy mula sa pag-iikot ay kino-convert ng generator into electrical energy o kuryente. Ang kuryenteng nalilikha ay pinapadala sa transmission tower o mga linya ng kuryente para ma-distribute sa electrical grid at magamit sa mga bahay natin. After nyan, proceed naman tayo sa condenser. Pagkatapos gamitin ang steam para paikutin ang turbine, ito ay papasok naman sa condenser. Ang pangunahing trabaho nito ay palamigin ang steam upang ito ay bumalik sa pagiging liquid water. Sa prosesong ito, tinatanggal ang init mula sa steam kaya ito ay magko-condense. Mapapansin din natin sa diagram na may parang usok o vapor na lumalabas sa itaas na kumakatawan sa excess heat at inalalabas ng system habang nagaganap ang cooling process. Last is subsurface injection na makikita natin sa ilalim ng diagram. Sa huling bahagi ng proseso, ang lahat ng nagamit na tubig kasama ang water mula sa separator at ang condensed water mula sa condenser ay magsasama-sama sa diagram. Ito ay pinapakita bilang yung kulay blue na flow ng tubig. Ang tubig na ito ay pinapadala sa subsurface injection well upang ibalik sa geothermal reservoir sa ilalim ng lupa. Mahalaga ang prosesong ito dahil nakakatulong ito na mapanatili ang supply ng geothermal fluid at maiwasan ang pagkaubos ng tubig sa reservoir. Dahil dito nagiging sustainable at tuloy-tuloy ang operation ng flash steam power plant. Pagmasdan nyo mabuti ang nasa picture. Kung mapapansin natin, halos kapares lang ito ng naunang dalawang diagram. Pero dito mas makikita ang layout ng generating facility at ang paggamit ng condensed isopentane sa system. So, pahapyawan muna natin ulit yung flow para mas maintindihan. Una is yung production well o separator. Gaya ng dati, ang mainit na brine mula sa ilalim ng lupa ay aakyat sa production well. Pagdating sa planta, papasok ito sa separator kung saan maghihiwalay ang steam at liquid brine dahil sa pressure difference.
Next is multiple turbines. Mapapansin natin sa diagram na hindi lang isa ang turbine. Ang steam ay ginagamit para paikutin ang sunod-sunod na turbine upang mas magamit ang energy ng steam at tumaas ang efficiency ng system. Working fluid. Ito na yung isopentane. Ang highlight sa diagram na ito ay ang condensed isopentane. Sa ganitong setup, ginagamit ito bilang secondary working fluid dahil mas mababa ang boiling point ito kaysa sa tubig. Kaya mas madali itong gawing steam na magagamit para mapaikot ng turbine. Next is generating facility. Ang lahat ng mechanical rotation mula sa turbines ay didiretso sa generating facility kung saan matatagpuan ang mga generator na nagko-convert ng mechanical energy papunta sa electrical energy o kuryente. Last is yung waste brine and injection. Ang mga natitirang brine at yung galing sa condenser ay nagsasama-sama bilang waste brine at ito ay binabalik sa injection well para maibalik sa ilalim ng lupa. Kung mapapansin nyo sa huling image na ito, makikita natin ang mas complex na setup. Gumagamit tayo ng isopentane para mas ma-maximize ang init mula sa brine. Ang energy na nakuha mula sa turbine ay pinagsasama-sama sa generating facility bago ipasa sa grid. Habang sinisiguro na ang waste brine ay naibabalik sa ilalim ng lupa. Proceed naman tayo dito sa binary cycle power plant. Ito ay isang uri ng geothermal power plant kung saan ang tubig o steam mula sa ilalim ng lupa ay hindi direktang pumupunta sa turbine. Sa halip, ginagamit lamang ang init nito upang painitin ang isa pang liquid sa system. Yung mainit na tubig mula sa geothermal reservoir ay pinapump papunta sa power plant at dumadaan sa isang heat exchanger. Sa bahaging ito, ang init ng geothermal water ay inililipat sa isang pangalawang liquid o secondary working fluid, tulad ng isang isobutane o isopentane na may mas mababang boiling point kaysa sa tubig. Dahil mas mababa ang boiling point ng secondary fluid, madali itong nagiging steam kapag pinainit. Ang singaw na ito ang gagamitin upang paikutin ang turbine at habang umiikot ang turbine ay pinapaandar nito ang generator na siyang lumilikha ng electrical energy o kuryente. Pagkatapos magamit ang init ng geothermal water, ito ay binabalik sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng injection well upang mapanatili ang geothermal source, gaya rin ng sinabi ko kanina. Samantala, ang secondary fluid ay kinocondense at ibinabalik mula sa heat exchanger upang magamit ulit sa susunod na cycle. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang proseso ng power generation habang napapanatili ang sustainability ng geothermal resource. Next ay ang binary cycle power plant process. Ang larawang ito ay pinapakita kung paano gumagana ang binary cycle power plant. Ito ay isang uri ng geothermal power plant na ginagamit para makagawa ng kuryente mula sa init na galing sa ilalim ng lupa. Sa sistemang ito, kinukuha ang mainit na tubig o geothermal fluid mula sa production well para sa geothermal zone gamit ang pump. Ang mainit na fluid na ito ang nagsisilbing pangunahing pinagmumulan ng init para sa buong proseso ng paggawa ng kuryente. Pagkatapos makuha ang geothermal fluid, dumadaan ito sa heat exchanger. Dito ipinapasa ng geothermal fluid ang init nito sa isa pang likido na tinatawag na working fluid. Ang working fluid ay mas mababang boiling point kaya mas mabilis itong nagiging singaw kahit hindi masyadong mataas ang temperatura. Mahalaga ang prosesong ito dahil hindi direktang ginagamit ang geothermal fluid sa turbine. Kapag naging singaw na ang working fluid, pinapaikot naman nito ang turbine. Ang turbine ay ang nakakabit sa alternator o generator na siyang gumagawa ng electric current o kuryente. Habang umiikot ang turbine dahil sa singaw, gumagalaw din ang alternator at nagkakaroon ng produksyon ng elektrisidad na maaaring gamitin sa mga bahay at industriya. Pagkatapos ng prosesong ito, ang singaw ng working fluid ay pinalalamig gamit ang cooling tower at cooling water upang bumalik ito sa pagiging likido at magamit muli sa cycle. Samantala, ang ginamit na geothermal fluid ay ibinabalik sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng injection well upang mapanatili ang supply ng geothermal energy. Sa ganitong paraan, nagiging tuloy-tuloy at mas environment friendly ang paggawa ng kuryente gamit ang geothermal energy.
Next ay ang construction cost. Mataas ang unang gastos sa pagtatayo ng geothermal power plant. Kailangan ng malaking puhunan para sa paghukay ng mga balon, pagbili ng mga kagamitan, at pagtatayo ng buong pasilidad. Dahil dito malaki ang pera na kailangan bago pa man magsimula gumawa ng kuryente ang planta. Ngunit pagkatapos maitayo ang planta at magsimulang gumana, bumababa na ang gastos sa operasyon. Hindi na kailangan ng maraming fuel dahil ginagamit lamang ang init mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, mas nagiging mura ang pagpapatakbo ng planta sa pangmatagalang panahon. Ibig sabihin, kahit na magiging kapaki-pakinabang sa pera o financially worthwhile, ang geothermal energy sa kalaunan, ang mataas na gastos sa simula ng construction ay maaaring maging hadlang. Dahil sa laki ng puhunan na kailangan, may mga lugar o proyekto na maaaring hindi ituloy ang paggamit ng geothermal energy. Next naman po ay ang mga advantages nito. Ang geothermal energy ay may ilang mahahalagang benepisyo tulad ng pagiging sustainable at consistent na pinagkukunan ng enerhiya. Ang geothermal energy ay itinuturing na renewable energy dahil ang init mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na nabubuo ng kalikasan. Dahil dito, mas environmental friendly ito kumpara sa paggamit ng fossil fuels tulad ng coal at oil na nakakasama sa kalikasan kapag nasusunog. Isa pang mahalagang advantage ng geothermal power ay hindi ito madaling maapektuhan ng kakulangan sa natural resources o mga sigalot tungkol sa enerhiya. Dahil ang pinagmumulan nito ay init mula sa loob ng mundo. Hindi ito katulad ng fossil fuels na maaaring maubos o maging sanhi ng kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Bukod dito, ang geothermal power ay consistent sa pagproduce ng enerhiya. Ibig sabihin, kaya nitong gumawa ng 24 hours sa isang araw at 7 araw sa isang linggo. Hindi ito nakadepende sa panahon o klima, kaya kahit umuulan, maulap o gabi, ay tuloy pa rin ang produksyon ng kuryente. Sa kabuuan, ang geothermal energy ay isang maaasahan at pangmatagalang pinagkukunan ng kuryente dahil renewable ito. Mas ligtas sa kalikasan at kayang magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya kahit ano pa ang kondisyon ng panahon o pagbabago ng season. Next naman ay ang mga disadvantages nito. Ang mga disadvantages ng geothermal power ay ang limitasyon sa lokasyon at ang mataas na gasto sa paggawa ng power plant. Hindi pwedeng itayo ang geothermal power plant kahit saan lamang dahil kailangan nitong ilagay sa lugar na may underground reservoir ng mainit na tubig o singaw sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kakaunti lamang ang mga lugar na angkop para sa ganitong uri ng energy source. Posible naman na gumawa ng tinatawag na enhanced geothermal system kahit sa mga lugar na walang natural na geothermal source, ngunit sa practical na sitwasyon, mahirap at hindi ito madaling gawin. Kailangan ng napakalaking space, maayos na pagpaplano at komplikadong proseso ng construction upang maging matagumpay ang sistemang ito. Bukod dito, nangangailangan din ang EGS ng mahigpit na pagsubaybay ng gobyerno, malaking puhunan at maraming resources para maipatupad. Dahil sa laki ng gastos at lawak ng proyekto, kadalasan ay mga malalaking kumpanya o pamahalaan lamang ang may kakayahang magsagawa nito. Sa madaling salita, kahit na malinis at renewable ang geothermal energy, limitado lang ang mga lugar kung saan ito maaaring gamitin at napakamahal ng paggawa ng mga pasilidad para dito. Kaya hindi ito madaling ipatupad sa maraming lugar.